Hello, Miss A and your team, at sa lahat ng listeners. Nakarating sa akin ang open letter nang malapit ko nang maging ex-husband na si Seaman J. Tawagin mo na lang akong M, gaya ng ipinangalan sa akin ni J sa sulat niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko habang pinapakinggan niyon. Oo, may mali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Pero hindi ko maiwasang matawa sa lahat ng paratang niya sa akin. Sa tinagal-tagal naming dalawa, puro ang mali ko ang nakita niya. Isa nagsiguro iyon sa dahilan kung bakit kami umabot sa ganito. I admit, may nagawa akong mali. At kalokohan kung sasabihin kong nagsisisi ako dahil kung nasan man ako ngayon, masaya ako. Masaya ang puso ko. Makalipas ang ilang taon naming pagsasama, pinili ko na ang sarili ko. Maaaring sabihin ng iba na makasarili ako, na mas pinili ko ang kaligayahan ko kaysa sa pamilya ko. Pero sa tingin ko, kahit na ano pa ang desisyong piliin ko, ay hindi magandang ihemplo para sa mga anak ko. If I choose to stay with Seaman J, isang hindi masayang ina ang makakasama nila. Ang hindi masayang ilaw ng tahanan ay hindi rin makakabuti para sa kanila. Hindi naman ako magmamalinis. Hindi rin isang magandang ihemplo ang ginawa kong panloloko sa dati kong asawa. Para roon ay mag-a-apologize ako. Pero siguro, ang kaibahan lang namin, hindi ko siya nahuli. Wala akong ebidensya laban sa kanya. Ay hindi, mayroon naman, pero hindi ko na lang pinansin. Sobra-sobra ang pagmamalinis niya. Samantalang alam ko naman na may chinat-chat siyang iba habang nasa barko siya. Naiwan niyang bukas ang Facebook account niya noon sa laptop niya na nasa bahay. Mayroon din akong screenshots na mga kalandian niya habang nasa barko siya. Hindi ko na yun ipinost sa Facebook dahil kilala ko yung babae. Nag-aaral pa ng kolehiyo. Ayoko namang masira ang buhay niya. Alam ko iisipin niyo na ginagantihan ko si Jay, kaya pinagpalit ko siya. Pero hindi. Dahil kusa lang dumating sa buhay ko ang lalaking minamahal ko ngayon. Noong panahon na stress na ako sa buhay, may asawa ko. Alam ko rin na kasalanan ang makiapid. Pero kahit anong pigil ko sa sarili ko, at kahit anong payo ko sa sarili ko na manatili ako sa pamilya namin ni Jay, ay hindi ko magawa. Parang laging may humihila sa akin na palayain ko na ang sarili ko sa isang marriage na noon pa man ay toxic na, pero pinipilit ko pa rin isaalang-alang. To Jay, my soon-to-be ex-husband, willing akong makipag-usap tungkol sa visitation rights mo sa mga bata. Napag-isip-isip kong hindi maganda sa mental health ng mga bata kung makikita nilang para tayong aso't pusa na hindi magkasundo. Pwede tayong magpanggap na okay sa harap nila. Tungkol sa perang iniipon mo at maraming beses mong binanggit to the point na parang pinapalabas mo akong waldas na asawa. Bakit hindi mo itanong sa pamilya mo kung nasaan? Sa tingin mo ba ay sa akin na pupunta ang lahat ng allotment mo? Sa tingin mo ba ay mga anak mo ang nakikinabang sa pera mo? Itanong mo sa nanay mo. Alam niya ang lahat. Imposibleng hindi ka aware na buwan-buwang nakaabang agad ang nanay mo sa sahod mo. Kailangan ko raw ibigay ang para sa kanila. Alam mo raw iyon. So para wala na lang kaming pagtalunan, ay ibinibigay ko na lang ang gusto nila. Pinagkakasya ko sa mga anak mo kung ano ang natira. Akala mo ba ay buhay rin na ako sa pinapadala mo buwan-buwan?
Akala mo ba ay nabibili ng mga anak natin ang mga bagay na gusto nila? Kahit nga gusto nilang laruan sa mall, hindi ko kayang ibigay sa kanila dahil katiting na lang ang natitira sa pinadadala mo. Mababait ang mga anak mo, Jay, kaya nauunawaan nila na maliit lang ang pinapadala mo. Sinasabi ko na lang sa kanila na babawi ka kapag medyo okay na ang trabaho mo. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na ang pinaghihirapan mo sa barko ay napupunta sa nanay mo ang malaking porsyento dahil ayokong magalit ang mga bata sa pamilya mo. Alam mo, Jay, kung nakapag-ipon man ako dahil sa sarili kong diskarte ng pagtitipid, sa pamilya mo pa rin napupunta. Kesyo wala raw baon ng mga pamangkin mo. Kailangan ng mga kapatid mo ng pera. Halos lahat yata ng kilos nila sa'yo iniaasa. Akala yata ng nanay mo ay wala akong karapatan sa pera mo dahil asawa mo lang ako. Sila ang nagpaaral sa'yo at nagpalaki. Hindi niyo naiisip na may mga anak ka na. May mga bills tayong binabayaran buwan-buwan. At kung sinisilip mo ang mga negosyo ko, nagkakamali ka. Dahil pera ko ang lahat ng iyon. Wala akong kinuha sa'yo. Na-realize kong hindi ako makakapag-ipon dahil sa pamilya mo. Kaya nagbanat ako ng buto. Alam mo yan. Nagsimula ako sa isang bulto ng ukay-ukay noon. Pera ko rin iyon. Hindi ko hiningi sa'yo. Iyon ang pinalago ko para makamit ang lahat ng bagay na mayroon ako ngayon. Pero bakit sa sulat mo ay hindi mo man lang iyon nabanggit? May ambag ka sa mga negosyo ko? Sigurado ka, Jay? Sa mga padala mo, kadalasan nga ay abonado pa ako dahil sa kahihingi ng nanay mo. Try mo ring kausapin siya kung saan niya dinala ang pera mo para hindi mo sinusumbat sa akin ang lahat. Ako pa ngayon ang gastador na asawa. Samantalang lahat ay ginawa ko para lang hindi magkulang ang padala mo sa pangangailangan ng mga bata. Lahat ng pagtitipid at pagbabudget ginagawa ko. Akala mo yata ay tinatamasa namin ang pera mo. Nagkakamali ka, Jay. Matalino ka, di ba? Bakit hindi ka magkwenta? Ang akala yata ng nanay mo ay tagahawak lang ako ng pera mo. Kaya ganoon na lang niya ako itrato. Alam mo ba kung bakit ayaw niyang pakasalan mo ako noon? Dahil ayaw niyang magbago ang lahat. Ang gusto niya ay sa kanya bumagsak ang lahat ng padala mo. Kontrabida ako sa pamilya mo, kaya ayaw nila sa akin. Huwag mo kong kwentahan dahil baka magulat ka kung gaano kalaki ang utang sa akin ng pamilya mo. Oo, pamilya mo. Hindi lang ang nanay mo ang may utang sa akin, kundi buong angkan mo yata. Isa sila sa dahilan kung bakit gigil na gigil akong makipaghiwalay sa'yo. Akala nila dahil marami na akong negosyo ay mayaman na ako. Sa kanila na nga halos napupunta ang lahat ng padala mo, pati ba naman ang sarili kong pera ay napag-iinteresan pa nila? At iniisip din nila na ang negosyo ko ay negosyo mo rin. Oo, sa legal na usapan. Conjugal property natin ang lahat ng meron tayo. Pero sinasabi ko sa'yo, wala kang ambag kahit piso sa mga negosyong pinaghirapan ko. Nakakatawa na lang talaga ang pamilya mo, Jay. Sukang-suka na ako sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko natagalan na makasama sila ng 6 na taon. Kaya nagpasya rin ako ang bumukod tayo noon. Dahil kung suming-konsumi na ako sa panghihiram nila, maya't maya ng pera sa akin. Hiram na walang balikan. Kapag may nakikitang bago sa akin, kailangan ay mayroon din sila. Galing naman daw sa iyo ang pera. Kailan ka ba nagpadala ng extra? Parang wala naman akong matandaan. Iyong ate mo, ang kapal ng muka.
Gusto raw i-private school ang anak niya dahil ini-enroll ko sa private school ang panganay natin. Okay lang kung siyang gagastos. Kaso, ang gusto ay sa ipinapadala mo kunin ang tuition fee ng anak niya. Alam mo ba yun? At hindi ba niya alam, sa nanay mo pa lang wala na ang ipinapadala mo buwan-buwan. Alam mo Jay, hindi ako madamot na tao. Nakilala mo ako na mapagbigay at mahaba ang pasensya na tao. Minahal ko nga ang pamilya mo kahit lantaran na ayaw nila sa akin. Pero habang tumatagal, lalo na noong nagkaanak na tayo, unti-unti kong nare-realize kung gaano ka-toxic ang pamilyang meron ka. Masyado ka na nilang inaabuso dahil masyado kang mabait at mapagbigay. Gusto kong sabihin na sana ipagpasalamat mo rin na ang tulad ko ang naging asawa mo. Dahil sa loob ng 6 na taon, nagawa kong pagkasyahin sa mga anak natin at mga bills ang mga padala mo. At nagawa kong konsintihin ang pamilya mong puro asa lahat sa'yo. Pero ayos lang, hindi na ako umaasa ng appreciation mula sa'yo. Nung wala pa akong sariling negosyo at own income, oo, tinulungan mo ang pamilya ko na labis kong pinagpapasalamat sa'yo. Pero kung alam ko lang na isusumbat mo iyon, hindi ko na sana tinanggap. Pero mula nang nagkaroon ako ng sarili kong pera, humingi pa ba ako sa'yo? Hindi na, 'di ba? Almost 2 years na rin iyon. Hindi ako ang mukhang pera rito, Jay. Hindi ako ang gumamit sa mga pera mo. Kung gusto mo ng ebidensya, may resibo rin ako kung magkano at sino-sino sa pamilya mo ang nakinabang sa mga padala mo. Ikaw ang malulula sa dami ng GCash receipts na mayroon ako. Bukod ba ang cash kapag pinupuntahan nila ako ng personal? Ano pa ba? Iyong tungkol sa bunso natin. Anak mo yon, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang pagdudahan ang bunso natin. Hindi ko maiaalis sa iyo ang magduda dahil sa lahat ng nangyayari ngayon. Pero huwag mong pagdudahan ang bata dahil ayoko ring lumaki siyang iniisip na hindi ikaw ang ama niya. Malaya kang magpa-DNA testing. Hindi ako tututol para wala ka nang masabi. Si C, nakarelasyon ko ngayon. Ngayong taon ko lang siya nakilala. Imposibleng anak niya ang bunso natin. Oo na, mali ako. Pero sa kanya ko lang naramdamang may kakampi ako. Hindi ko yun naranasan sa'yo. Ibang-iba ang pamilya niya sa pamilya mo. Iyong suhol na sinasabi mo sa pamilya niya, mali yatang chismis ang nasagap mo. Kahit mas bata ng ilang taon si sa akin, hindi siya gaya ng pamilya mo na palaasa. May trabaho siya at may mga trabaho ang mga magulang niya at mga kapatid. Oo, nagaregalo ako sa kanila kapag may okasyon. Pero hanggang doon lang yun. Mga maliit na bagay lamang na sobra nilang ina-appreciate. Hindi gaya ng pamilya mo na kahit ata bigyan ko ng isang sakong pera, bale wala lang sa kanila. Oo, pinakasalan mo ako. Pero bakit kahit kailan ay hindi mo ako pinili pagdating sa pamilya mo? Sa tuwing may sasabihin akong against sa kanila, anong isasagot mo sa akin? Hayaan ko na. Pagbigyan ko na. Pamilya mo yun eh. Pero paano naman ako? Ako ang asawa mo, pero ang pamilya mo pa rin ang priority mo. Sa akin lang nakapangalan ang allotment, pero ako ang nakikihati sa kanila. At huwag kang umastang hindi mo yun alam dahil nakakausap mo ang nanay mo. Kapag nasa Pilipinas ka at umiiwas ako sa pamilya mo, kapag sinasabi kong hindi ako komportable sa kanila, kapag sinabi kong may kinaiinisan ako, sa akin kapagalit, hindi mo man lang ako tanungin kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Kapag tungkol sa pamilya mo, walang kwenta ang mga sinasabi ko.
Kaya ibabalik na kita sa kanila para naman makawala na rin ako sa katoksika nila. Malamang nga ay tuwang-tuwa pa silang maghihiwalay na tayo. Babalik na ulit sa kanila ang allotment mo. Good luck na lang sa'yo. Sana nga ay makaipon ka sa uri ng pamilyang mayroon ka. You have an ungrateful, abusive family, Jay. Sana kapag wala ka nang maibigay sa kanila, mahalin ka pa rin nila. Hindi ko rin akalain na aabot tayo sa ganito. Sa totoo lang. Noong magkakilala tayo, magpakasal at magkapamilya, akala ko talaga ay magiging masaya lang ang lahat. Hindi pala magiging ganoon kung maraming nakikialam. At talo pang hindi magiging masaya kung mas pinakikinggan mo pa ang mga nakikialam kaysa sa akin na asawa mo. Akala ko ay ako ang magiging priority mo. Pinakasalan mo ko eh. Pero mali ako. Mas matimbang pa rin sila kaysa sa akin at sa mga anak natin. Mabuti pa nga noong mag-boyfriend pa lang tayo. Mas ramdam ko ang pagtatanggol mo sa akin mula sa pamilya mo. Nakita ko na rin ang pagka-red flag ng pamilya mo noon. Pero dahil mahal kita, hindi ko yun pinansin. Ang nasa isip ko, tayong dalawa naman ang magsasama, kaya hindi sila importante. Again, mali na naman ako. Hinayaan mo silang makialam sa atin. Pumayag kang bumukod, pero iyong malapit lang din sa kanila na bahay. Para ano? Para bantayan ako at manipulahin? Nakakalungkot din na sa ganito tayo humantong. Kung iisipin ang lahat ng pinagdaanan natin. Ikaw ang una kong boyfriend. Ang una kong pinag-alaya ng lahat. Thankful din naman ako sa pagmamahal mo. At some point, naramdaman ko rin naman iyon. Lalo na noong nag-uumpisa pa lang tayo. Pero baka nga hindi lang talaga tayo para sa isa't isa, kaya umabot tayo sa ganito. Sa kabila ng lahat ng disgusto ko sa pamilya mo, gusto ko pa ring humingi ng sorry sa'yo dahil iniwan kita. Ipinagpalit ng hindi nakikipaghiwalay ng maayos. Mali ako roon at wala yung excuse. Aminado ako roon. Pero kung sakaling wala akong iba, hindi ko na rin ipagpapatuloy ang relasyon natin dahil napapagod na ako. Napapagod na ako sa pamilya mo. Napapagod na ako na wala akong kakampi sa'yo. Nagpapakatatag ako para sa mga bata. Kinakaya ko kahit ako lang mag-isa ang nasa tabi nila. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mag-alaga ng 2 bata habang may negosyo. Pero kinaya ko. Dahil gusto ko ng magandang buhay para sa mga anak mo. Wala silang mapapala sa'yo dahil nakukuha na lahat ng pamilya mo ang pinaghihirapan mo. I have to step up for them. Patawarin mo ako kung sinukuan ko ang pagsasama natin. Patawarin mo ako kung natutuwa kong unahin ang sarili ko. Patawarin mo ako kung nakita ko sa iba ang pagmamahal na hinahanap ko sa iyo noon pa. Patawarin mo ako kung iniiwas ko sa iyo ang mga bata. Nasasaktan din ako para sa kanila. Pero siguro, darating din ang araw na mauunawaan nila ang lahat. But fine, pag-usapan natin to ng matino. Hindi ko naman din gustong ibalandra sa social media ang kalat natin. Kaso, ayaw akong tantanan ng nanay at ate mo, na para bang kaililinis nila. Let's not use social media to talk. Mag-usap tayo sa proper platforms. Sa barangay o kahit saan. I-unblock kita pansamantala para matawagan mo ako at ma-schedule ang pagtutuos natin. Sige, para sa mga bata. Jay, gusto ko lang malaman mo na hindi rin ito ang inaasahan ko para sa ating dalawa. Ilang taon akong nagtiis at naghintay ng pagbabago. Alam kong ako ang lalabas na masama sa mata ng lahat.
May kasalanan din naman ako. Pero sana ay buksan mo rin ang mga mata mo. Sana sa susunod na pagkakataon na magmamahal ka, piliin mo na siya. Hindi puro pamilya mo. Kapag nag-asawa ka na, ang asawa mo na dapat ang priority mo. Ang pamilyang binuo mo na dapat ang nakikinabang sa pinaghihirapan mo. Ang kaso, hindi eh. Parang kami pang nakikiusap sa pamilya mo na wag namang kunin lahat ang binibigay mo. Nasabi ko na to sa'yo noon, kaya ewan ko kung bakit pinaghahanapan mo pa ako. As usual, hindi mo naman kasi ako pinakikinggan. Nakakalungkot na dahil sa pera at pakikialam ng pamilya mo, nasira ang binuo nating sariling pamilya. Pamilya natin na hindi mo nagawang patibayin dahil mas nakafocus ka sa iba. Kapag tungkol sa pamilya mo, bingi ka kasi. Naiintindihan ko yon noong una. Pinilit kong intindihin. Ang sabi ko pa, at least ay mapagmahal kang anak at kapatid. Proud pa ako sa iyo noon dahil doon. Pero ngayon, sobra na. Sobra-sobra na ang pagmamahal mo sa kanila na hindi mo man lang ako iniisip. Sorry kung nakahanap ako ng atensyon sa iba. Sorry kung nakahanap ako ng isang tao na makikinig sa akin. Oo nga pala, hindi ko siya ginastosan gamit ang ipon mo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, may trabaho si C. Ang katotohanan, sa pamilya mo na ubos ang ipon mo. May record ako monthly, huwag kang mag-alala. Dadalhin ko yon kapag mag-uusap na tayo ng personal. Your family can deny, but I have receipts. Kung hindi mo rin kayang sustentuhan ng mga bata, hindi rin kita uobligahin. Kaya ko silang buhayin. Sa kabila niyon ay hindi kita aalisan ng karapatan sa kanila. Deserve ng mga bata ang healthy environment kahit pa hiwalay na tayo. Pero hindi ko magagawang sabihin sa kanila ang request mo na sabihin sa kanila na may ambag ka rin sa pinambubuhay ko sa kanila ngayon. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa'yo, lahat ng negosyo ko ay pinaghirapan ko. Sisihin mo ang pamilya mo kung bakit ngayon ay wala kang maisustento sa mga anak mo. At yung sinasabi mo na ginagastos ko sa annulment ay pera mo. Nagkakamali ka, Jay. Uulitin ko, wala kang ipon. Pera ko ang ginagastos ko sa annulment natin. At kung ilalaban mo rin ang conjugal property natin, ilabas mo sa usapan ang mga negosyo ko. Hindi ako papayag na makihati ka roon. At huwag ka ring mag-alala dahil wala akong balak makihati sa bahay at lupa natin maging sa sasakyan mo. You can have it all para naman hindi mo isipin na nilimas ko ang lahat sa'yo. Or in fact, wala naman talaga akong nakuha sa'yo kahit piso. Abonado pa nga ako, di ba? Hindi man naging maganda ang ending nating dalawa, I'm wishing you well. Gusto ko ring makahanap ka ng babaeng makakasama mo sa buhay. Pero sana ay magbago ka rin para hindi ka naiwan. Hindi lahat ng babae ay magtitiis na lang kung ano ang kaya mong ibigay. Akala ko ay kaya ko eh. Pero hindi pala. May hangganan lang pala ang pasensya ko. Sinusubukan ko naman. Sorry kung hindi ko na kinaya. Kung makakatagpo ka man ng bagong pag-ibig, sana ay mas mahaba pa ang pasensya niya sa akin. Hindi madaling pakisamahan ng pamilya mo. But I suggest, ikaw ang magbago para hindi na maulit ang lahat ng ito. Kapag nag-asawa ka na ulit, ang priority mo dapat ay ang asawa mo. Hindi lang siya tagatanggap ng padala mo na mag-aabono pa kapag may emergency ang pamilya mo. Matatanda na rin ang mga kapatid mo. Napagtapos mo sa pag-aaral ang bunso ninyo.
hindi mo na responsibilidad ang mga pamangkin mo. Kaya ayaw nang magsikilos ng mga kapatid mo. Nariyan ka kasi. Alam kasi nilang hindi mo sila pababayaan. Pababayaan mo ang asawa mo, pero hindi sila. Iyon ang mindset nila. Ngayong ikaw ang wala, walang trabaho, walang ipon, natatakbuhan mo ba sila? Malamang ay hindi. Ang nanay mo, may naitutulong ba siya ngayon sa'yo? Grabe naman kung wala dahil siya ang may pinakamalaking napapala sa sahod mo. Baka may pangmadyong ang nanay mo pero walang maibigay sa'yo ngayon. Sana nakikita mo rin ang realidad na to, Jay. Hindi ko to sinasabi para siraan sila. Sinasabi ko to para magising ka. Sarili mo muna ang intindihin mo. Ako na muna ang bahala sa mga bata. Hindi ko sila pababayaan. At hindi kita buburahin sa isip at puso nila. Hindi rin kita sisiraan sa kanila. Mahal ka nila. Pero sa ngayon, ayusin mo muna ang sariling buhay mo. Saka mo na sila harapin kapag kaya mo nang ibigay ang 100% mong atensyon sa kanila. Mag-ipon ka muna. Ayusin mo ang sarili mo. Bumalik ka na sa barko at papayag pa rin akong makausap mo sa video call ang mga bata. Kung nasa Pilipinas ka naman, papayagan kitang hiramin mo sila. Pero habang wala ka, hindi ako papayag na hiramin sila ng nanay mo. Ayoko silang mahawa sa ugali ng pamilya mo. Sana ay maintindihan mo iyon. Again, I'm sorry for everything, Jay. Hindi ko isinisisi sa iyo ang lahat kung bakit nagkaganito ang pamilya natin. May kasalanan din ako. Napagod ako at tumanggap ng atensyon mula sa iba. Alam kong mahabang panahon ang kailangan para mapatawad mo ako. Kailangan nating ng mahabang panahon para maghilom. At sana, kapag dumating ang panahon na iyon, ay mabuksan din natin ang mga puso natin sa pagkakaibigan para sa mga anak natin. Sa ngayon, hanggang dito na lang talaga tayo. Masyado nang masalimuot ang lahat para ipilit pa nating buuin ang relasyon nating malaki na ang lamat. Still, I want the best for you. Para sa mga anak ko, alam kong hindi pa ninyo naiintindihan ang lahat. Kung guilty man ako, sa inyong dalawa yon. Sorry kung mas pinili ni Mama na maging masaya kaysa ipaglaban ang pamilya natin. Hindi ko rin kasi alam kung paano maging efficient na ina kung hindi ako masaya. Sana, kapag lumaki na kayo, ay maintindihan nyo rin ang naging desisyon ko. Ang maipapangako ko lang ay hindi ko kayo pababayaan. Kahit ano pa ang mangyari, kayo pa rin ang priority ko. Hanggang dito na lang ang open letter na ito, mga tagapakinig ng Dear Amihan. Alam kong binabash na ninyo ako ngayon sa mga isip ninyo, pero manghihingi ako ng pangunawa. Alam ko ang mali ko, pero ito ang makakapagpasaya sa akin. Hindi ko i-justify at lalong hindi ko ini-encourage ang kahit na sinong babae na may problema sa married life na gayahin ako. Pero isasuggest ko na minsan ay kailangan nating piliin ang mga sarili natin. Tayo lang ang magpapakawala sa sarili natin sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Hindi ko pinopromote ang pagkakaroon ng iba. Ang sinasabi ko, piliin natin ang sarili natin. Kung may pang-aabuso na sa isang relasyon, tumakbo ka na. Huwag mo nang hintaying maubos ka. Hanggang sa muli, M.